Civil Service Exam, Math Reviewer number 109 and 110. So tungkol parehas sa itong isa tungkol sa discount, ito namang isa ay what is the price of the pants. Ayan, so number relation lang. So pause the video, try nyo munang sagutan bago panoodin ang aking solution. Okay, so let's answer number 109. Henry bought a backpack for 272 pesos and 50 cents. If the original price was 495 pesos, how big was the discount? So kunin lang natin ilang percent yung discount. Okay? So ilang percent yung discount. So isubtract muna natin para makuha natin yung discount. Henry bought a backpack for 7,272 and 50 cents. Ito yung discounted price. If the original price was 495 pesos, ito yung original price. So para makuha yung discount, edi isubtract lang natin. Okay? So subtract natin 495. O, lagyan na natin ng dalawang zero kasi may 50 cents dito. Subtract natin yung 272 and 50 cents. Okay. O, borrow lang tayo dito. O, subtract muna natin ito, 0. So, dito tayo mag-borrow, magiging 10. Ito, magiging 4. Ayan, okay na pala. 4 minus 2, we have 2. 9 minus 7, we have 2. 4 minus 2, 2 pa rin. Itapat ang decimal point. 10 minus 5, we have 5. So, para makuha natin how big was the discount, ang choices natin mga percent, di itong discounted price, kailangan lang natin i-divide sa original price. Okay? So discounted price i-divide sa original price, 222.50 divided by 495. So divide lang natin manually. So tingin tayo dito, ito yung magiging mga guide natin para mapadali yung pagdi-divide natin. Okay, so divide lang natin 222.50 divided by 495. 222 mas maliit, no? So tapat na natin yung decimal point dito, so automatic ito ay 0. Tapos tingin tayo sa choices. 15, 30, so 3 or 4 siguro ito. Wala na tong letter A, masyadong maliit siya, no? Dalawang 495, almost 500. Almost 500 ito, less than. So kapag naging so may isang 500 dito, merong apat, no? May apat na 500, 2,000. So ibig sabihin, number 4 dapat yung unahan. So automatic letter E na ang sagot kasi may remainder pa siya eh. Tanggal na rin itong 40%. Okay? So pakita natin, magiging itong 4 kasi inestimate nga natin 4 times 500, 2,000 eh may sobra pa. Kaya tanggal na yung 40%. So 4 times 5, that is equal to 20. 4 times 9, 36 plus 2 we have 38. 4 times 4 is 16 plus 3 we have 19. Okay, subtract natin. Pag sinubtract, 5 pa rin ito. 12 minus 8 magiging 4. Ito naman magiging 1 na to, no? Tapos 11. 11 minus 9, we have 2. Bring down natin yung 0 dito. Ayan, eksakto na nga yan sa 5. Pag 5 yung kinuha natin dito, so pakita natin 5 times 5, we have 25. 25, ayan, 5 times 9, that is equal to, so naka-round up pala, no? Hindi eksakto eh, no? So 245, may 0 dito. 5 times 9, 45 plus 2, so we have 47. 5 times 4, 20 plus 4, so we have 24. Ayun, so kulang lang ng konti. So syempre, kapag ni-round off natin ito, pag ni-round off, magiging ang sagot dito for 0.4 siguro, tapos 9 yung kasunod or 8. Pag ni-round off natin, magiging na siyang 45. Kasi kulang lang to ng konti. 2,450 pag minultiply sa 5, 2,475. Kulang lang ng konti. And then na-eliminate na nga natin yung A, B, C, D, E. So automatic letter E na yung sagot dito. 0.45 rounded off yan. So magiging itong 45%. Move lang ng dalawa tapos put the percent symbol. Okay, so next, number 110. The price of a pair of pants is 17. 17 more than twice the price of the polo shirt. So yung polo shirt, price ng polo shirt gagawin kong X. Okay? Tapos yung pants gagawin nating dito sa equation sa sentence, the price of a pair of pants is 17 more than. 17 more than ibig sabihin nun plus 17. 17 more than twice. Twice the price of the polo shirt. Di 2x. 2x plus 17 ang price ng pants. So ang sabi, if the average price of these two items is 83 pesos and 50 cents, what is the price of the pants? Price of the pants yung hinahanap natin. Ito.
So gamitin natin ang formula para sa average. Ang formula ng average, ang symbol ng average ay x bar. Ang formula para dyan ay summation of x over n. Okay? Yung n natin magiging dalawa, polo tsaka pants. I-add natin itong dalawa divided by 2 kasi dalawa lang sila. Tapos given yung average daw ay 83 pesos and 50 cents. So ilagay natin itong 83 pesos 50 cents dito. So we have 83 pesos and 50 cents. Yan yung x bar natin, yung average. Summation of x, i-add natin itong dalawa. So we have x plus 2x plus 17. Ayun, in-add natin itong dalawa. And then divided by 2 kasi dalawa sila. Kunin natin yung average price of these two items. Okay, so solve for x na lang tayo. Pero tandaan, pag solve natin yung x, ang makukuha natin polo. Price ng polo. Ang hinahanap dito, what is the price of the pants? So, substitute pa natin dito sa expression para sa pants. Okay, so isolve natin ito, 8350. Multiply natin both sides by 2 para makancel itong denominator natin na 2. Multiply both sides by 2, cancel na ito. So, dalawang 83, that is equal to, pag dinoble natin ito, no, dalawang 80, that is 160 sa 80. Dalawang 350, 7. So therefore, we have 167. Equals, wala na yung 2. We have x plus 2x plus 17. Then, pagsamahin natin ng dalawang x, 167 is equal to x plus 2x. We have 3x plus 17. Kailangan x ang matira, so subtract 17 to both sides. Ayan, so eksakto na yung magiging sagot dito. 167 minus 17, that is 150 equals 3x. And then, last step, divide both sides by 3. Makukuha na natin yung price ng pants, price ng polo, x is equal to 150 divided by 3. The answer is 50. 50 pesos. Buti na lang wala sa choices yung 50 pesos kasi ito yung price ng polo. Ang price ng pants, edi i-substitute natin dito. So we have 2 times 50 plus 17. 2 times 50 is 100 plus 17. The final answer is 117. Ang price ng pants ay letter B, 117 pesos. Sa mga naghahanap po ng murang civil service exam review, ito po yung offer ko sa inyo. 99 pesos lang po, all in na po ito. Meron tayong 500 slots na available. Ito po yung mga inclusion niya. 10 days math and logic tutorial via Zoom. Online po ito ha. So ang schedule na itong 10 days, ito po. Ayan, math and logic. 7 to 9 p.m. po lahat ito. MWF po ito. So July 6, integers, PEMDAS, GCF, and LCM. July 8, fractions and decimals. July 10, law of exponents and radicals and unit conversion. July 13, number series and number analogy. July 15, basic algebra. July 17, percentage, ratio, and proportion. July 20, word problems. July 22, data interpretation. July 24, logical reasoning. And July 27, abstract reasoning. So, madadaanan po natin lahat ng mga math and logic. Meron din tayong Google Forms reviewer sa ibang subjects, kagaya ng verbal ability, analytical ability, general info. Marami rin tayong mga 150 item na mock test. Then may only replay din po tayo ng past session. Ito pong mga Zoom meetings natin, recorded po yan sa exclusive na FB group natin. So ano pong inaantay nyo, mag-message lang po kayo sa akin dito sa aking FB RJ Enseñado.